beloved Boss Mike Cervera. Eto na, mga kababayan. Kung inyong matatandaan, Romesback, itong kampo ni Abante, ano? Eto, pakita ko lang uli, ha? Oh. Kayang takpan. Eto ho yun, mga kababayan. Nung Romesback po, ang kampo ng Abante. Oo, eto, pakinggan ninyo, ha? Hindi kayang takpan ng inyong paninira ang kakulangan nyo sa serbisyo dito sa ating distrito. Hindi pa sila doon natigil. Naghanap pa ng dayo. Kala mo liga? May hugot? Oh. Tatayo ka dito sa aming lungsod. Tatayo ka sa aming distrito. Wala ka naman na ambag sa mga buhay ng aming mga kadistrito. Correct! Yan, mga kababayan, walang ambag si Sara. Sabi ni Aitang, 1.8 pa lang daw yung nagla-like. Eh kanina ho, mga kababayan, halos magsa-10,000 na tayo. Ngayon, mga kababayan, nung nakapag-report na sila, yan po yung mga trolls nila, mga kababayan eh. Kung inyong mapapansin, ano? Oh, magsa-10,000 na tayo eh. Mag-7,000 na nga kanina eh. Tapos po, mga kababayan, ano nangyari? Oh, tignan nyo yung likes natin. 1.8 lang. Kontra naman sa mag-7,000 kanina. Kulang na lang, mga kababayan, 10,000 na. Oh, kita nyo, mga kababayan, no? Ang layo, di ba? Kaya ho nare-report tayo. Kaya kahilingan ko lang po, munting kahilingan, ano? Ha? I-like nyo ho para hindi po tayo nawawala sa ere. Style pat po talaga nila yan. Ulitin ko lang, isa po tayo sa kanilang pinanggigigilan. Ayaw nila ng real talk. Kaya nga, mga kababayan, itong grupo ni Libayan, di ba? Anong ginawa nila sa akin? Nananahimik tayo rito na nagpapaliwanag, binanatan. Tapos ano nangyari? Oh, nung hindi nila ako kinaya, mga kababayan, kahit pa nag-import sila, wala! Oo! Bigla na lang akong nilayasan, iniwan. Bakit? Hindi sila umubra, mga kababayan? Wala, hindi uubra yan. Opo, ha? Oh, so eto na, mga kababayan. Yan po ang yung sagot sa pahayag ni Sara sa paninira niya sa isang kampanyahan. Oh. Para bastusin, para siraan ang aming congressman na dilingkod ng tapat at totoo na walang pinipiling panahon. Nako, yan, tama. Oh, yan ho yung rebat, mga kababayan. At para sa mga tao na hinayaan sa kanilang entablado tumayo ang isang bastos at walang respeto. Tama lang na hindi ka naging presidente ng Pilipinas. Kita mo, hinayaan daw yung isang bastos at walang respeto. Ang tinutukoy, mga kababayan, hinayaan daw ni Isko itong si Sara Duterte na tumayo at mambastos sa mismong lugar neto. So ngayon, ito na rebat ni Sara. Pakinggan naman natin. Si Sara kasi rumirebat eh. Tignan natin kung may laman naman yung sasabihin ni Sara dito. Tignan natin, ha, mga kababayan. Kung meron namang laman, yung rebat ni Sara. Pasok! Una pong sinira. Ayan, pakinggan ninyo, mga kababayan. Pakinggan ninyo. Oo, etong si Sara. Eto na. Dumidepensa sa rebat ni ating, ni ating Princess Abante. Pasok! Hindi po ako ang nauna. Una pong sinira ni Abante ang pangalan ko na walang rason. At baka nakakalimutan nila, isa sa mga extension offices ng Office of the Vice President ay nasa syudad ng Maynila. At doon sa isang barangay hall nila. Ang pinikater nun ay ang buong syudad ng Maynila. Extension office doon ng PAG namin o Public Assistance Desk namin sa Office of the Vice President. Ang syudad ng Maynila na tinanggalan nila ng budget. Ngayon, himayin natin to sinasabing walang laman. Sa totoo lang, walang kalaman-laman. Miss Montreal, walang kalaman-laman. Ito,
Tingnan ninyo. Tingnan ninyo, oh. Ha? Ununified minds. O, to. Tingnan nyo, ha? Hindi po ako ang nauna. Oh, hindi po ako nauna. O, sino nauna? Una pong sinira ni Abante ang pangalan ko na walang rason. At Nang walang rason saan? Saan ho ba sinasabi? Ano tinutukoy? Saan yung Sara? Sinira yung pangalan mo ng walang rason. Saan? Kailan namin narinig yan? At kailan ginawa ni Abante yan? baka nakakalimutan nila, isa sa mga extension offices ng Office of the Diba mga kababayan, maaaring ang tinutukoy ni Sara yung investigasyon sa Quadcom. Doon daw sinira yung pangalan niya, mga kababayan naman. Yung nangyayaring investigasyon sa Quadcom ay legal. Doon po mga kababayan ay tinanong siya kung saan mo dinala yung confidential fund mo, tanga. Hindi yon paninira. Yun ay investigasyon. Feeling mo lang nasira ka kasi alam mong may masamang ginawa ka. Boba. Di po ba, mga kababayan, yung ginawa mo, hindi yun tamang venue para ikaw ay manirat, magwalat, magdrama. Di po ba, ang ginawa ni Sara, tumayo sa entablado, kasama si Isko at iba pa. Biglang pinalabas yung litrato na nakadila yung butihing kongresista. Tapos mga kababayan, kung ano-ano ang sinabi niya na hindi naman dapat ginagawa sa kampanya. Imbis na ikaw ay ilatag ang plataforma, nanira ka ng nanira, boba! Di po ba? Nanira to ng nanira sa isang kampanyahan. Si Abante, yung po ay legal na magtanong kung saan mo lang naman dinala, yung confidential fund mo, bobo. Yun po yun, mga kababayan. Tapos sasabihin niya, nauna na raw. Sino? Si Abante na manira. Matatawag bang panira yung investigasyon? Legal yun. Nagtatanong yung mama sa'yo kung saan mo dinala uli yung mga confidential fund mo. Isama mo na yung Intel fund mo at yung mga, sama mo na yung budget mo. Di ba slap chick? Oo. Nako pag nako! Sasampalin kita ng burat. Di ba, ma-high blood kayo rito. Maniwala kayo. Walang laman ang ulo. Kita nyo, ganti ang alam neto. Gumanti saan? Sa legal na pagtatanong sa kanya? Paninira tawag niya. Sa legal na proseso na umiiral sa ating konstitusyon. O kita nyo, wala itong susundin na batas, mga kababayan. Yung ginawa ng Kongreso, yung po ay naaayon sa ating konstitusyon. O, ano yun, Sara? Talaga bang likas na kabaliwan mo? O hindi mo alam na kailangan mo talagang sumagot doon? Tapos tatawagin mong paninira yon? Kaya inisa-isa mo yung mga kongresista sa Maynila para para manira? Nako! Paninira ang tawag ni Sara pag inimbestigahan siya. Yung tawag niya, mga kababayan, sa entablado kung saan walang platapormang dala, yun daw ay ganti niya. Kayo na bahalang mag-isip kung sino ang tama. Pero maliwanag na maliwanag dito, mga kababayan, pusit talaga siya. Bakit pusit, Boss Mike? Kapag ka nasusukol, ka nga ni Castro, abay, bumubuga ng tinta niya. Diba? Pusit. Oo, pusit na pusit, mga kababayan. Pag nasukol, mga kababayan pag nasukol ito bubuga yung bunganga niya ng maitim na mga talata. Yung talata na hindi hango. Saan? Sa Biblia. Kundi yung talata na galing sa masamang ugali niya. Tama po ba, mga kababayan? Yung po yun ang totoo. Hindi po ito humahango sa Biblia. Dahil po, mga kababayan, baka hanguin niya yung salita sa Biblia, masunog siya. Diba? Kundi, mga kababayan, kita nyo naman, ang lumalabas sa bunganga niya,
hangong-hango sa masamang ugali niya na minana niya sa tatay niya. Diba? Yun lang po yan, mga kababayan. Kaya sa mga taga Maynila, kung paniniwalaan nyo yan, ewan ko na lang. Ewan ko na lang talaga. Diba? Oh, ano, Catherine Galpo, maniniwala pa ba kayo rito? Yan po si Sara Duterte. Kita nyo na lang. Puro drama neto eh. Paniniwalaan nyo ba yung taong ganire? Bukod dyan, ari pa yan, Ang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Kita nyo, di ba? Ganyan na ganyan yung ugali niya. Ano pa aasahan nyo kung magsalita pa? Siyempre, hindi na malalayo. Yan na nga ho, pinakita yung ugali niya. Kaya mga kababayan, ito yung sinasabi niya na ganti yun sa mga paninira daw sa kanya na dumaan naman sa proseso na piling lang niya paninira yung pagtatanong ng mga kongresista, mga kababayan, ay nagpapakita na etong si Sara ay talagang hindi siya mabuting leader. Ang isang mabuting leader, mga kababayan, pagka nasa tamang venue tulad ng kongreso, tanungan, investigasyon, pagkatapos niyan dapat nagkakamayan. Hindi siniseryoso yan. Kung hindi, dapat doon lang yan. Saan? Sa komite, sa Quadcom na yan. Paglabas, wala na yon. Dahil yon ay parte ng trabaho ng mga kongresista para imbestigahan ka, tanga. Diba? Ganun lang ho yun eh. Napakasimpleng unawain, pero hindi maunawaan ng boba. Hindi maunawaan ng boba, mga kababayan. Pakita nyo ang katwiran din eh. Una po, Yun lang pa lang po, mga kababayan eh. Yung salitang, hindi po ako ang nauna. So, mapaghiganti ka talaga. Diba? Hindi kailangang mapaghiganti ang isang politiko. Mga kababayan, ang siserbisyuhan mo ay hindi lang yung bumoto sa'yo, maging yung mga against sa'yo, pagsisilbihan mo, tulad ng ginagawa ni Pangulo. Anong ginawa ni Pangulo? Kung ano ang kahilingan ng mga DDS na to, 20 pesos na bigas, inaantay nila, binigay ni Pangulo. Bakit? Yun yung tama. Kahit na ikaw ay anti o pro, kahit ikaw ay panig sa kanya, naniniwala sa kanya, o hindi ka naniniwala, o ikaw ay kritiko niya, pagsisilbihan ka pa rin niya, tanga. Pero ikaw, masyado mong pinipersonal. Lahat na lang ng mga tao kapag hindi umayon sa'yo, iyong inaaway. Parang yung kakilala ko lang. Lopez ako, thank you naman. Oo. Good morning mga manong, mga manang at ading. Opo, maraming salamat po. Di po ba, mga kababayan? Ganun lang ho, kasimple. Napakadaling unawain pero hindi niya maunawaan. So ganyan lang kababaw talaga mag-isip yan. So ano pang aasahan natin kapag naging leader pa yan? Kaya dapat mga kababayan, sa July hanggang matapos yung kanyang impeachment trial, nako mga kababayan, ang maging resulta tuluyan ng mawala yan. Di ba? Tuluyan na sanang mawala yan. Oo, kakaiba eh. hindi po ako ang nauna. Una pong sinira ni Abante ang pangalan ko. Kita mo, unang sinira ang pangalan ni Abante, ang pangalan ko. Saan? Sa Quadcom. Legal yun. Oo, tuloy. Walang rason. At baka nakakalimutan nila. Ha? Isa sa mga Ito, meron pang sumbat. Pakinggan natin, mga kababayan. Baka nakakalimutan yung mga taga Maynila daw. extension offices ng Office of the Vice President ay nasa syudad ng Maynila. At doon, sa isang barangay hall nila. At pinigay Kita nyo, sa Maynila daw nandoon yung kanyang opisina na walang kwenta. Sara, hindi nga kami nakakita ng serbisyo ng mga opisina mo. Pinagmalaki mo pa talaga. Oo, may opisina ka. Sige, bigay na natin yon. Ang hinahanap ng tao, serbisyo. May opisina ka. Opisina lang. Serbisyo, nasaan? May serbisyo po ba, mga kababayan? Ha? Sabi nga nito ni Endless Love, pera mo ba yon? Yun na nga eh. Paano pa mayroong isiserbisyo?
ninakaw na lahat nito. Di po ba? Wala na, opisina lang, props na lang yon. Props na lang mga kababayan, yung opisinang sinasabi niyan, nandun lang, subukan nyo kayang pumunta riyan. Kung mayroong ibibigay na serbisyo sa inyo, wala ho kayong mapapala, magpapagod lang. Bakit? Ninakaw na lahat eh. Di ba? Ninakaw na lahat ho ni Sara Duterte. So ano pang serbisyo ang hihintayin nyo? O kita mo, ito talaga si Sara, pinagmalaki mo pa. Para bang lalo mo pang diniin yung sarili mo dyan eh. Ganon ay ang buong syudad ng Maynila. Extension office yun ng PAG namin. Extension. Oo, sa ngayon mga kababayan. Parang branch. Pero wala ho kayong mapapalang serbisyo dyan. Ulitin ko lang, paano kayo may mapapala? Paano kayo merong makukuha? Ninakaw na lahat ni Duterte, ni Sara Duterte yung pondo nyo. Pinagmalaki pa talaga mga kababayan. Pinagmalaki. Baka nga daw ghost employees lang ang nasa office mo, sabi ni Rostar. So, that ng Maynila, na tinanggalan nila ng budget. Kita nyo, na tinanggalan, no? Tingnan nyo. Wala, mga kababayan, ang hina talaga ng vice presidente, no? Mahina! So, eto na, mga kababayan. Siguro naman, alam nyo na kung ano nangyari nung isang araw. Diba? Ang nangyari, meron na naman silang drama. Ang drama nila, i-raid daw yung bahay ng mga Duterte. Yung iba naman, kinalat na ni-raid daw. Magkakaiba yung version nila. Yung iba ni-raid daw, yung iba naman, mga kababayan, i-raid daw. Kita nyo? Yung iba, i-raid pa lang. Yung iba naman, na-raid na. Ibang klase, no, mga kababayan? Our beloved Boss Mike!